Salamat at nagkita-kita pa tayo. Yes. Yun ang magandang birthday sa akin ng Panginoon. Yes. I-break muna natin. Manood muna tayo ng ilang... Para sa hindi ko nakakaalam, ika-84th birthday at 77th birthday na po nila. Naway makarating tayo sa gabi. Sa kontensa, diba? Busog-busog kami ng mga bata. Tapos, pag napakagalitan kami sa office, lalabas kami nakaluwa ng pagkalabas kami. Susunod si Paro, okay, gusto kayo, nakakagawa nyo. Pero pag yung sama ng loob namin, wala agad. Kasi naka-comfort si Paro din. Parang nakakakuwenta po rin kami. Nagigilagid kami kahit na napagalitan kami. And sa totoo lang, bless yung church na napuntahan namin. Ako, sila Pastor Mario, ibang kasama namin sa church ngayon. Kasi hindi, kumbaga, naging asset nila kami. Dumating kami sa church namin ngayon, trained na kami. Namulta na kami ni Sister Alice. So nasa sa Alice, namulta sa pastor namin, sa discipline, sa area of prayer. Tapos si Sister Alice, sabi na ni Father din na, hindi na makakang kung matutulog pa rin. Kasi bago ko matulog, nagpipray. Pag-isip ko, nagpipray pa rin. Kasi pagdating sa BTS, bakit yan si Sister Alice, gusto namin pang matulog na i-gising. Kapag-pray siya, alas 4 ng umaga, kasi namin na alas 4 ng umaga. Nagpipray na. Sabi namin na, grabe mo siyang magalangin. Talaga naman nga, ninood niya rin kami sa area ng prayer. Kaya ngayon, nasa prayer ministry pa rin ako. Ayaw magayang today, malaking mahali dahil kay Sister Alice at sa pagiging very fatherly and family. Maraming salamat. Happy birthday to Alice. Si Alvin po ako. Baka hindi nyo po natatandaan, ako po yung mga unang sakristan. So kami po yung unang train sa Magallanes pa nila Father Jun yata.
Si... si Cookie. Brother June. Si June yan. Si June. So kami po, karin kayo yung mga unang sa Kristan nyo. Naalala ko po yung mga pinagsamahan natin sa loob ng sacristy. Hindi ko nakakalimutan yung masarap na kape marako nyo doon. Para hindi kami makatulog. Yung mga happy moments natin doon sa sacristy po. So na-treasure ko yun naman na alala lagi. Kahit na hindi na tayo nagkasama ng matagal. It's been 25 years I think. Kasi 25 years na po kami kasama. So 25 years na bago din tayo nakita ng ganito. Magkasama na ganito. Pero lagi po namin naalala yung mga pinagsamahan natin. Lagi nga namin yung sinasabi ni Babe. Yung hindi matatawaran yung pagkatapos ng simba. Parang ayaw mo umuwi. Parang naabot tayo ng 1:30 pagka midweek. 9:30 na sa atin na yata yung minute burger ba yun? Tayo nasa jeep pa ni Ninong Joe. So, dami po natin pinagsamahan, which is not the treasure po namin lahat, hindi namin nakakalimutan. So, lagi rin namin inaalala ng Milan. Kaya, happy birthday po ulit. So, salamat sa Panginoon dahil lagi kayong, kung nakita namin kayo, yung warmth nung salubong nyo lagi sa amin, no? So, na-appreciate po namin. At nabiblas po kami pagka nakita namin kayo. Father and Sister Alice, thank you very much po sa lahat ng naturo niyo sa amin. So sabi nga po namin, yung mga formative years namin, you saw po yung seed of faith sa amin. Kaya po kami ganito din because yung mga formative years namin, yung disiplina po namin, lahat po yun, kayo po yung nagturo sa amin bilang our spiritual leaders at that time. Kaya po, nagpapasalamat po kami kasi kung lahat po kami na nandito, I think the reason why we are here is because we know a little part of us is because of Sister Alice and Pastor Ben. Kaya po nagpapasalamat po kami for giving that to us po. And tama po sinabi ni Alvin na sa CLF po kasi parang pamilya po talaga. Magkakapatid sa totoo, in the true sense of the word. Kaya po kahit na iba't iba na po yung pinuntahan natin, iba't iba naman po yung church na meron tayo ngayon, we will always look back sa family po natin sa CLF kasi hindi po talaga matatawanan at walang kapantay. So kaya kahit matagal po tayo hindi nakikita every time we see each other, parang na-narrow po yung years na wala, hindi tayo nakita kasi pamilya pa rin po natin. At parang mga kasabayan po namin lumaki, parang magkakapatid, like si Bobby pa siya noon. Si John, talagang sabay-sabay po kami mga lumaki at tumanda, pero pag nakikita pa din, parang feeling bata pa din, di ba? Yung time na magkakasama pa din kami, na naglalaro, na kung ano-anong ginagawa bilang bata. So na-enjoy po namin yung life namin as a Christian kasi parang pamilya po, hindi ka nagsisimba, kundi excited kang pumunta every Sunday because you know na pupuntahan mo sa simbahan ay family at something that you will enjoy and at the same time, yung growth mo as a Christian nandun po. So thank you po because sa inyo po dalawa yan. Kayo po ay hindi ko makakalimutan dahil kayo yung mga Christian tayo. Ako man po ay nagpaalam, hindi ko po makakalimutan. Nung ako nagpaalam sa inyo, Father Ben, sabi ko po yung uwi ng Quezon dahil ako mag-aasawa na. Doon ko po naramdaman na kayo talaga ay isang tao dahil ako ini-interview. Kasi yung pagkakasama ko ay taga Sariayan, Rizala. Talagang ang dami ng kung At ako po yung nagpapasalamat sa buhay kong ito
iba-ibang lugar, sa iba-ibang churches, ay hindi po natin makakalimutan at sa ganito pong pagkakataon na talagang pag-invite po, hindi po pwedeng hindi pupunta, talagang babalik at babalik po tayo sa ating pinagsimulan. Father Ben, maraming salamat po, Sister Alice, sa isang titig mo lang po, kahit hindi ka basta. Talagang inesusod mo. Basta maraming salamat po, happy birthday po. At sana po ay hindi kayo muli, makita-kita pa rin po tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ako po'y masaya-masaya at ako'y nakarating. Ako po'y naglakad from Alabang to dito. Para lang po makarating. Salamat po. Thank you, Lord. Okay, last one. Father Ben, Joel po, nalimutan niyo po, ako yung lagi nagpapatawa sa inyo sa mga nag-testimony ko. Sister Alice, happy birthday po. Nasabi na po nila lahat. Wala na akong pwede sabihin eh, kasi ako bilang time na nasa creative arts kami, yun talaga eh. Talagang nandun na yung ligpit, tapos meron na kalma, pero most of the time kasi kasama namin si Sister Alice. Tapos, kahit pa paano, naging part ako ng family nila dahil nakapag-spend ako ng Christmas sa kanila. Yung Bispera sa Pasko, maging araw ng Pasko. Tapos ako thankful lang ako hanggang ngayon. Dahil sa na-share nilang buhay sa akin, personally, na na-apply ko sa family ko, tsaka yung mga pinagdaanan ko sa buhay, matayan ako ng anak, na-aksidente ako sa abroad, mga ganun ba. Pero kahit na ganun kahihirap, pero dahil yung naitulong sa'yo, na-impart sa'yo, na-share sa'yo, na yung faith, yun yung malaking na ano ko sa akin. Talagang naging malatag yung faith ko kahit saan ako pumunta. Tapos hindi nawawala yung nag-pray ako, kahit saan ako magpunta, hindi nawala yun. Kaya noong time na talagang nakaranas ako ng near-death experience talaga, na talagang sobrang, totoo pala yun, makikita niyo yung sobrang liwanag na po, totoo pala yun. Tapos nakita ko yung sarili ko, nakahiga na ako dun sa ambulansya. Kasi ano ko na-retro kasi ako, nabiyakin ko. Tapos kaya, pero nung nagsabi ako kay Lord na, Lord, please huwag mo na kasi tatok na ako. Parang bigla akong bumalik dun sa katawan ko. Tapos yun, sobrang iyak ako nag-iyak kay Lord, papasalamat ako sa kanya. Basta yun lang, thankful ako talaga dahil una, ginamit ni Lord si Sister Noemi, yan sila Obed, sila yung naging kaya sa akin sa Adelino 1. Hanggang sa nadala ako sa Contessa, sa CLF, naging part ng choir, naging part ng creative arts, naturuan ni Sister Alice, naturuan ni Father Ben. Salamat kay Lord sa kanya. Wala na akong masasabing iba kasi nasabi ko na lahat. Kaya Father Ben, Sister Alice, thank you po. Happy birthday po. God bless po kami. Sa magandang gabi sa lahat. Una-una nagpapasalamat ako na nagkita-kita tayo. Medyo malayo lang na sa sabi ko nga po tinigil ako ng pasas para malakas. Kasi sa loob ko ako nagdadalawin niya. Happy birthday po, Father Ben and Sister Alice. Salamat po sa mga amo po yung bunso ni Sister Noemi. Kung sa mga karanasan, marami akong, may mga pinagsamahan kami ni Father Ben na yung unang testimony ko noon sa DTC, kasama ko siya sa Casa Hacienda pa. Nandun kami sa gilid, ang dami dumadaan, may parada ng tricycle driver. So, sabi ko noon,
matindi kasi yung iba nasa loob ng bahay, hindi kaya nasa opisina. Kami nasa labas, ang daming dumadaan. So yun, una ko siya nakasama ko rin siya sa prison. Nandun, sabi nga ni Brother B kanina, masarap makasama ang isang leader dahil sabi niya, pagkasama mo yung leader mo, nakukuha mo yung nakakahigong ka ng anointing sa kanya. So, isang bagay yon na talagang pinagpapasalamat namin magkakapatid bilang representative ng Malinaw sa CLF. Yun po yung masasabi namin na isang talagang hindi nawala sa amin is yung discipline, lalo na sa pag-attend sa church, na hindi ka pwedeng malate. Totoo po, hanggang ngayon dala-dala ko yun dahil kung mag-late din lang ako, ayaw ko na lang umattend. Kahit sa business ko ngayon, pinupuntahan, hindi na ako atin. Nahabot ka pa kasi ganitong oras, hindi, late na ako, ayaw ko na. Kasi yun yung discipline, yung matanda na, ewan ko kung sino po yung nasasaraduhan dito. Pagkatapos ng praise and worship, wala na pwede pumasok. Sarado ng pinto, maghintay ka na sa labas, yung susunod. Di po ba ganun yung discipline o ano? Wala na, hintay ka. Kung yung last service natin ang buwan na late ka, wala, sorry, next ka na lang ulit. Binubig ka na lang ulit. So yun po yun. Tapos, isa pang discipline doon, pag na-late ka, worker ka, nasa bank ka o nasa ano ka magsiserve. Pag na-late ka sa devotion, nandun ka, nakatayo, naka-uniforme ka. Hindi ka magsiserve. Kaya kami na naglulungaw po kami. Wala magsiserve kayo, late tayo. So yun po yung isang mga natutunan ko na hanggang sa prison na kasama ko sa Father Ben, na nasarap. Nung naging niya ako noon sa Marinduque, sa Romblon, kasi nasayin ako ng Romblon, nasayin din ako ng Marinduque. Merong mga times na may up and down, pero nandun pa rin yung discipline, hindi nawala. Kaya yung po yung isang pinagpapasalamat ko na tinatamasa ko ngayon, na kahit sa anak ko, ay tuturo ko yung disiplina ngayon. Na hindi lang po yung disiplina, man mga bagay po, sabi nga, ako daw po yung isang makulit sa select, tutungkulin. Siguro ka natatanda mo yung sinatalis, sa Espanyol, ako yung pasipon doon. Na may mga nasuspend. Hinagis pa si Ate Nelia. Kaya sila kumaya. Sorry po. Ako po yung pasinungan. Napagkaisaan na may agis si Sister Ramos. Yung sunod na linggo, ang sunod tumugtog kasi suspended na. Pero salamat po, nandun yung discipline. Nandun yung leader sila na dapat igalan. Kaya po, inaalam ko yung tagalimunanan kasi ngayon matatagpuan din. Pero masaya po. Minsan kami nagkikita kami ni Ray, ni Maro. Pero yung makita ko po kayong lahat, sabi ko nga noon, minsan sa parang paniginip mo na lang na magkikita-kita mo din yung malalakas pa. Noong nakarang sa beses na nag-reunion nung hindi po ako makasama kasi yung schedule ko po, ang hirap po ng schedule ko. Isa akong family driver ng isang doktor na minsan may mga bisita, so may mga bagay. Ngayon lang po, dapat na po nasa Batangas ako. Sasama ko daw yung pamilya ko. Sabi, ang dinay lang ko lang po is walang magbabantay doon sa biyanan ko. O sige, huwag na si mama. So, naka-schedule na po ngayon. Naka-schedule na to. So, sinabihan ako na, hindi ako pwede. Walang magbabantay sa biyanan. Father Ben and Sister Alice, ako naalala ko yung para matinig yung Father Ben. Naalala ko yung unang-unang pag-attend ko sa Contessa. Nakita niya ako, sabi sa usherette, sa mga ushers, sino kayong babae, bata pa na big-big kayo, daming anak. Kasi ang mga anak ko sunod-sunod. Tapos siguro iniisip na wala nang asawa. Ba't big-big kayo mga bata yung sunod-sunod? Tapos, nung isang Sunday, pinabantayan niya ako.
Sabi niya, yung babaeng laging may kasamang mga batang maliliit, laging aangin umakyat. Kasi maliliit pa eh. Si Monique, maliit pa. Kaya sabi, hanggang one time, yung pastor namin dun sa simbahan inalisa namin, hinahabol ako. Ayaw ko pakawalan. So, pinuntahan ako sa office ni Father Ben. Sabi kay Father Ben, yung pumunta dito na Ventosa, yun naman ay dun sa amin nagsisimba. So, huwag mong tawagin. Alam mo, sabi mo, Father Ben, eh bakit? Eh, kundi may gusto eh. So, after that, pinatawag lang sa office. Sabi niya, ikaw din taga saan? Hindi na naman yung matagay niya ako. Tapos yung mga ganun namin parang medyo malalayo. Alam mo ba sa probinsya, no? Magkakamag-anak. So sabi niya, ikay dito na hawak. Ikay hindi ko ibibigay na sa pastor. Sabi ko, Father, ako naman po wala ako yung naiwan. I mean, hindi naman ako suspended or something. Basta, nakita ko lang po na dito ako dinala ng Panginoon. So since then, nakita ko yung family, no? Yung pagiging family natin sa CLM. Na parang, yung kahit malayo ako sa asawa ko, nakakita ako ng pamilya. Tapos, iba talaga. So, nung time na nag-grow, siyempre may CGN, may lahat ng bago ka makakuha ng discipleship, dapat tapos mo na yung lahat na CGS. Naku, ng discipleship, sana wag ang maging disciple ko, Sister Alice. Sabi ko, kasi siya nagtuto, tapos naging disciple din siya. Kung ano ako ngayon, dahil doon. Kasi si Sister Alice, nung siya na yung mahawak sa akin, di ba one-on-one, na nakakandaan yun sa discipleship? Ako lang yata yung pagka may isang version na kalimutan isang word ay ulit parang next week hindi pa pwedeng bago na, parang doon pa rin. Parang, ano ba yun? Kaya lalo nga nakita ko doon ang magandang Diyos. Tinuruan niya akong sumunod. Tinuruan niya akong makita yung proseso na para sa akin pala yun. Nailagay ng Diyos sa puso ko, one day gusto ko maging katulad. Tumatayo, nagtuturo, nagtitrain. So, dahil yun ang inisip ko, hindi ko na naramdaman yung kaligpitan niya, hindi ko naramdaman yung ang hirap ng maging disciple. Kundi nakita ko, less ako. At kung ano ako ngayon, at kung ano yung tinatayuan ko, pananampalataya at tibay. Yung dahil kay Father Ben and Sister Alice. Ako lagi ko yung sinasabi na iba yung naging pagiging magkakapatid natin. Kahit tayo hindi nakikita, pero nakita nyo, nung makita tayo, iba. Parang walang iba. Parang may continuity pa rin. Because we were really bonded in love. Walang pataasan, walang, kahit matatanda sa amin yung trip namin, sumusunod kami. Or underlisan ako ng But all the growth that I have, kung ano ko ngayon na nagagamit na rin ng Panginoon sa buhay ng mga it's because of the instrument, the life of Sister Alice and Father Ben. And all the glory belongs to you. Especially sa praise and worship. And bahay-bahay pa noon So, doon sa bahay ni Sister Aida Mandukdo, doon ako unang nag-attend ng Bible study. Kasama ko noon si Sister Tita Encarnacion. Yan, 1983 po yun. Kami ni Kuya Sasek, magkasama kami sa bahay niya. Ever since, doon kami niyan. Kaya, kung mag-umpisa yung CLF, siya kayo na naging unang dragon. Nagbabahay-bahay kami ni Sir Alice. Maganda ko noon, may bahay dito sa malapit. Nasabi niya, puntahan natin si Juan D.
siyempre, alam niyo naman, hindi naman huge family itong nakagawa nito. Talagang may dilapidated sa So, nakita ko siya na despite the fact na hindi niya masyang delikado yung mukhang very fragile pagdating ko sa environment. Hindi niya, nakita ko siya na yung klase pala ng Sister Alice. Talagang yung love niya kay Lord, pinakita niya sa house to house, imagine po. At doon nag-umpisa yung paglaki ng CLM. Kung paglipat doon sa Contessa, di meron na tayong mga binubuong mga band and music ministry. Meron po kami kasamahan noon si Luboy Howe at si Aida Howe. At saka si Jimmy and Christy Tension. Ewan ko kung naabutan nyo pala sila Jimmy and Christy. So yan yung umpisa. Doon sa bowling lane na yun, na nagkakaroon ng fellowshipping. That time, single pa ako, si Noyni Malinaw, at saka si Lilian Labay. Matutulog yan kasi nagka-apartment ako dito. Mga dalaga pa kami. So, ipapanding matutulog. Kaya lang, noong 1984, yun na yung time na asawa ko. So, pagkasawa ko nag-abroad si Philip, bumalik na ng Saudi, ang mga dalaga kasama ko sa bahay, si Paulette, Racy, Nori, Wada. Bit-bit ko sila sa fellowship at sila yung mga naging pioneer sa ushering, kung ano-anong ministry, may mga naging Bible study leader pa sila. And because of that, yung disiplina na experience ng mga nagsalita kanina, lahat naman tayo dumaan doon. Pero that's one thing that I love with CLF. Kasi, siguro dahil hiningahan tayo ni Sister Alice, di ba? Nung hiningahan ni Lord ang mga disciples. Sumunod lahat. Okay? So, kahit saan, sunod. Na-experience mo rin naman yung hindi ka isinama kahit ikaw ay nag-practice. Alam niyo po, meron kaming performance niyan dito sa quadrangle ng munisipyo. So, practice. Ito naman tatay ko. Nag-practice ako. Pinuntahan ako doon sa Contessa. At ako ay pinawi kasi meron daw ako. Hindi ko malis ako. Alam niyo ba, pagbalik ko, hindi na ako kasali. Hindi na ako kasali. At sa panalog ko, kasi nag-perform dito First time na mag-perform ang CLF dito sa quadrangle. Pero alam niyo ba, wala namang pa nun wala pang magagandang yung mga gadget natin ngayon. Ano pa yung tawag yun? Sinasaksak sa tape? Kasi, ganun pa. Pero high na high yung mga nag-perform, kaya parang ang ganda-ganda ng kanta. So, after that, sa 30 disciples, puro lagi matatanda. Pero na-enjoy ko yun, kahit na matatanda sila. At ako lang ang single. Binigyan ako ni Lord ng partner. May 1984, barely a year after, nag-asawa ko. Sila ang ninong. Kaya hanggang ngayon, yung friendship na sinasabing family, yan ang talagang anak ng CLF. We are family. Yung sinasabing ayaw umuwi dahil meron nga po akong kaibigan sabi ng asawa, paano naman ako sasama sa'yo? Hindi ka na umuwi na bahay, na ka na lang lagi sa simbahan nyo. Pero nung maisama ang asawa, naging very faithful yung mag-asawa sa Sir Kaito. So, salamat. Salamat talaga. May experience pa kami ni Father, si Father Ben. Mabait talaga yan. Kami dalawa palaban. Ngayon, nagpa-Bible study kami sa Quezon. Wala kaming gadget Alam niyo yung, excuse me po hindi po ito against sa mga anumang religion. Yung mga iglesia ni Cristo doon sa amin. Galit na galit. Kasi ang ingay-ingay daw namin, ang ginagamit namin instrument, yung bang drum, tinatambol. Kasi yung, yun yung ano natin, yun yung national anthem.
ano, mas iingay ng mga yan. May nagparating, sabi ko, "Hoy, makipag-debate daw kayo sa kanila." Sabi namin dalawa, "Sige, lalaban kami." Kami dalawa. Sabi ni Father, huwag mong patulan yan. Kaya talagang yung partnership nila ay napakaganda. Merong mainit at may malamig. Kaya pag mainit, na ano na ng malamig, kaya ayos ang ating ministry. Papuri sa Panginoon, dito pa rin tayo ngayon. At lahat yan, hindi accidental. Tinawag tayong lahat para ipagpatuloy ang gawain na itinakda niya sa ating lahat. Saan man kayo nagpunta na pag-ministry nyo? Kami po hanggang ngayon, prayer ministry. Yan ang pamana sa atin, Mr. Atis. And we should continue. We are invited sa office namin. Ang tatakot ko, may Sister Alice na mga paghahanap ko ako sa kanyang tawa na ako masabi. Ang nag-iisip ko kami na nag-pwede sa Marimon. Pagka ninened ko sa akin, yan. Sa tabi mo ni Sister Alice, ang ayaw ko namin sa kanya. Pero nakita ko yung ano ni Sister Alice, yung sa amin naman. Yung sa mga ginagawa namin. Praise God na nakapasa naman ako sa kanila. Kaya napakalaking bagay na nagawa sa akin sa Alice nila. Bagamat ako talaga ako sa kanya, hinahangaan ko naman siya. Kasi sabi ko, napakaano niya sa pag-ibig nila. Yun ang isa kong kahit ngayon dala-dala ko sa church namin. Sabi ko sa dati namin church, hindi kami pwede mali. Kasi pag natin kami sasaraduhan na yung pinto, doon maghintay ka doon. Sabi ko pa nga, paano ko si Lord na dumatay? Saraduhan tayo ng pinto. Hindi tayo nakakapasok sa kanyang kaharian. Yun ang lagi ko naalala dito sa ASEAN. Napaka-disiplinado natin mga workers. Alala ko pa noon, kami ni Sister Abby, hindi noon. Binanggit kami Sister Alice. Sister Perla, Sister Abby. Magpupwentuhan. Sabi ko, nagkatingin na kami Sister Abby. Talagang binanggit kami sa committee. Kaya kung salamat din po ako sa Sister Abby. Kaya tayo na naman po kaya. Napakabait po niya. Sabi ko siya nakatapisan. Sabi ko naalala ni Pastor Ben. Halimbawa kung wala ko ni absent. Alam ko niya kung sino yung absent. Ilang linggo na siya hindi ko natin. Nalala niya. Ilan na bilang niya. Kaya nagpapasalamat ko sa inyo bilang ama ng aming pananampalataya. Ang parang kalaking tulong ko namin sa inyo. At sa pinuntahan ko namin church, naging aso ko. Kaming pamilya. Kaya yun po sa tulong ng simbahan ko. Dahil doon naging po ang aking mga alit sa list. Maraming po salamat. Hindi po pag matuloy sa church. At kung meron ako event ko, talaga pong pipilitan namin pumunta. Kahit kung may gawain sa church namin nagpapaalam ko. Sabi ko, hindi po ako gusto pwede po talaga. Puli po ang Panginoon sa buhay ng mga asawa. Ginawa ay magamit pa kayo. Salamat na maraming sabi nga nila, lahat po ng mga kwento natin ngayong gabi, wala magiging bisa kung hindi nung gabi yun, na kung saan ako ay talagang naging saksi. Kami ay nag-meeting noon sa Bel Air, 1980, 81. Hindi ko mataalala exact date, pero Lunes po ng gabi yun. Siguro mga 12 lalaki kami na dinatrain ni Pastor Tom. Ako po ay talagang, ano pa nun, hindi pa puti ang buho ko nun. Medyo bata-bata ako ng konti kay Father Ben. Pero nakasama kami nun. Sabi ni Pastor Tom, meron isa dito kinakausap ang Panginoon upang ibigay niya ang buhay para sa Ebanghelyo at kaharian ng Diyos. So agad-agad yung mga medyo agresibo tumayo.
Sabi niya, Pastor Tom, hindi ikaw. Kilala naman natin si Father Ben, hindi siya talaga yung, kumbaga, agresibo. Merong isa dito, na hanggang ngayon ay nag-struggle ang kinakailangan. Kung ako, pinigit ko mata ko, tinanong ko, baka ako yun. Pero wala akong nare-receive. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko si Father Ben nakaluhod sa harap ni Pastor Tom. Sinabi, ako yun. Pinag-pray namin lahat. At doon po nagsimula gawain ng kwento ng lahat ng natin ngayong gabi. Dahil sa obedience niya sa Panginoon. Dahil sa obedience niya, hanggang hindi nahuhulog ang isang butil ng bindi at namamatay, ito ay mananatiling mag-isa. Pero pag siya ay nahulog at namatay, uusbong at magkakaroon ng matitik na bunga, nakita natin yung bunga ngayon. Maraming salamat, Father Ben. Isa tayo ng stage. Maraming salamat po. Surprise na celebration na ito ng birthday namin ni August. At maraming salamat muli sa pag-accept nyo. Kahit na maraming may schedule, diba? Lumakas ang ulan, lumahan, nararamdaman. Hindi talaga, kaya nakita ko yung sinasabi ng discipline. Nangyari, nasubok, at at-least ngayong panahon na ito na pag-nanit natin. Kaya puli ng Panginoon sa lahat ng ito. Praise God. Sino nga ba kayo? Okay, sa lahat po sa inyo, maraming salamat. At sa uulitin pa. Okay. Isa-isa. Ano pong purpose nitong dalawang to? Tandaan nyo, merong ginamit po si Lord. Minsan niyakap po kayo, minsan pinag-pray kayo, at minsan kasama kayo na. Kaya salamat. Sino nga ba kayo?